bringing hope the world over. Hope Channel. Isang magandang araw po sa inyo lahat muli, mga minamahal po namin mga taga-subaybay dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Kami po'y natutuwa sapagkat dumating na naman ang sandali na tayo po ay magkakasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong leksyon ay atin pong makakasama si Pastor Jose Orbe Jr. Welcome, Pastor. Maraming salamat, Pastor Ben, at kami po'y nagbabalik sa lalong pinaigting na talakayan natin dito pa rin sa Oras ng Pag-aaral. Nang nakaraang linggo po ay ating pong pinag-aralan ang may kinalaman sa salita ng Diyos na siyang pundasyon ng tunay na revival. Ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang ika-4 na leksyon na pinamagatang pagsaksi at paglilingkod ang bunga ng revival. Sa atin pong leksyong ito ay ating maunawaan ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon Hesus ay aakay sa atin na tayo sumaksi at maglingkod sa Kaniya. Sa ganitong kaparaanan ay lalo tayong magiging mas malapit sa ating Panginoon Hesus. So napakaganda po na ating pag-aaral at bago tayo magpatuloy, napakabuti na tayo muna po ay yumukod sa isang tanging panalangin at pangunahan tayo ni Pastor Orbe. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na siyang nangakong ipagkakaloob ang banal na Espiritu sa karunungan at pagpapasigla ng bawat isa sa amin. Ipadama niyong muli sa amin at sa pag-aaral na ito ang aming dapat nagampanan na pagsaksi upang lalong umigting ang aming pag-ibig sa inyo. Amen. Mag-alab kami sa aming pananampalataya at handa sa inyong pagbabalik. Amen. Sangkapan ninyo ng inyong karunungan, mahal na Diyos, ang pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor, sa maganda nating panalangin. At tayo po'y dadako na sa ating leksyon. Ang atin pong talatang sauluhin ay napakaganda po na ito na po'y ating ilagay na sa ating kaisipan. At hayaan po natin ito'y maging ating palagian ng karanasan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ito po'y masusumpungan sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, sa talatang 8, ganito pong wika ng ating memory text. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa kaululihang hangganan ng lupa. Pagpalainawa ng Panginoon ang napakagandang talatang ito. At sana po'y, Pastor, ito'y maging karanasan ng lahat ng mga mananampalataya na tanggapin na natin ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Pero Pastor, paano mo nakita ang kahalagahan ng pagsaksi at paglilingkod dito sa revival, at paano mo nakita ang kaugnayan nito sa banal na Espiritu? Pastor, ang sinasabi ng ating leksyon, itong pagsaksi ay bunga. No? Bunga ito ng nagaganap na pagbabago ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya pagka sinabing bunga, ito ay nagmula, no? Sa kanyang pinagmulan na matuturing mo kung ano ang naging bunga ay siya ring pinag-ugatan o siya ring kanyang pinanggalingan. May pinanggalingan ang bunga. Kaya dito mo makikita ang kahalagahan ng mga nauna nating pag-aaral. Kaya sabi, ang pagsaksi ay bunga ng pagbabalik loob sa Panginoon na nagdadala sa atin sa pamamagitan ng pananalangin at pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya yung panalangin, kaakibat ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang siyang nagbubunga upang tayo'y sumaksi. Kasi hindi po pwede, Pastor, na manatili yan sa atin Pagka tayo'y napuno, no, ng pagpapala ng Panginoon, nilalang ng Diyos ang tao. Hindi mapipigilan. Na hindi mapipigilan na ito'y ipagkaloob din niya, na maibahagi niya. Bibigyan kita ng patunay dyan, Pastor. Dito sa ikalawang hari, no? Aklat ng mga hari, ikalawang aklat ng mga hari, Kapitulo 7, ang talata ay 9, mayroong isang kaganapan na nagpapahayag ng ganito. No? Ikalawang aklat ng mga hari,
Kapitulo 7, ang talata ay 9, Pastor. Basahin mo. 7:9, ganito ang wika. Nang magkagayoy, nagsang-usapan sila. Hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita. At tayo'y tumatahimik. Kung tayo'y magsipaghintay ng hanggang sa pagliliwayway, sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga'y halina, tayo magsiyaon at ating saysayin sa sangbahayan ng hari. Ito mo, Pastor, ano? Hindi mo talaga Hindi pwedeng mapigilan. Pigilan. No? Pag may mabuting naganap, ay talaga excited tayo. Talaga. At kuminsan kahit wala ka pa makitang kaharap, talagang lumalabas sa bibig natin. Totoo yan. Lumalabas sa ating katawan, sa Totoo ating yan. sa ating posisyon na talagang excited tayo. Lalo na ang pinag-uusapan pa natin ay pagbabalik sigla. Ibinabalik sa atin ng Panginoon ang buhay, diwa ng ating pananampalataya, kanyang kabanalan at katwiran. Kaya pagka ito'y nabuo sa atin sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia, ng kanyang salita, at yung ating pakikipag-usap sa kanya sa pamagitan ng panalangin, talagang hindi mo mapipigilan yan. Kaya nga, Pastor, ito yung puso talaga ng revival. Na itong ating revival ay talagang sa ating puso ay talagang nakikita na sa ating kabuhayan. Totoo po yun, Pastor. Pastor, dito sa ating pag-aaral, sa ating leksyon ay may binabanggit na ito yung pamamaalam na komisyon at pangako ng ating Panginoon Jesucristo na masumpungan natin sa aklat ng Mateo 28. Now, bakit ang pamamaalam na komisyong ito ng ating Panginoon Jesus ay mahalaga sa ating church noon at ngayon? Totoo yan, Pastor. Ano? Hindi nangangahulugan na hindi tayo tinagubilina ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita magpasimula pa nung kapanahunan ni Noe, ni Abraham, at sa paglipas ng kapanahunan. Ang banal na espiritu ay gumagawa pa noon pa man, Pastor. Ito'y naririto na sumasaksi sa iba't ibang mga kaparaanan. Subalit, naging lalong mas makabuluhan ang pagsaksi ng banal na espiritu sa kanyang mga alagad, sa mga anak ng ating Panginoon, sa bayan niya, sa kanyang iglesia, sapagkat mas malawak at mas makapangyarihan ang ginampanan ng banal na espiritu sa kabuhayan ng mga binago sa pananampalataya ng ating Panginoong Sa Jesus. madaling sabi, Pastor, ay sa lumang tipan ay gumagawa ng banal na espiritu. Oo. Pero sa pagkakataon ngayon ay napakalaki ng gawaing iniatas ng Panginoon sa iglesia. Totoo yun, Pastor. At sa laki ng gawain, hindi natin ito kaya sa ating mga sarili. Saan tayo kukuha ng malaking salapi para gawin itong ikalat ang ebanghelyo sa buong sanlibutan? Bibigyan kita ng halimbawa, Pastor. Katulad nung lumang tipan, sa kapanahunan nila Abraham, nila David, ni Saul, pinagkakaloob ng Panginoon ng banal na espiritu para sa natatanging gawain. Hindi sa lahat. Kadalasan ito'y sa isang propeta, sa isang hari, o sa sino mang tinawagan ng Panginoon upang gumanap ng isang layon na tungkulin lamang. Pero sa kapanahunan natin ngayon, nang ipangako ang banal na espiritu sa propesiya na binigkas ni Joel, maging ang ating mga anak, ang mga lalaki at mga babae, walang pinipili ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa isang tao na nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Kaya makikita mong pagkakaiba Noon, para lamang sa natatanging gagampan ng tungkulin at para lamang sa iilan. Pero ngayon, pagkatapos nagampanan ni Jesus yan, hindi po pwedeng si Jesus na lang ang manatili sapagkat babagal pa ang gawain, Pastor. Tama. Hindi lamang ibinigay ang atas doon sa ilang mga tao. Totoo kundi yun. ito ibinibigay sa lahat ng mga alagad niya at sa mga gagawin pang mga alagad. Kaya nung Pentecostes, Pastor, mapapansin mo hindi lang 12 alagad ang naroroon kundi ilang mga mananampalataya sa mas maraming bilang upang magkamit sila ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Walang iniwan sa kaisipan, Pastor, ng networking. Noon ay ang ating Panginoong Hesus lamang ang nangangaral ng ebanghelyo. Kasi siya nasa pisikal na kalagayan. Nasa pisikal na kalagayan. So siya isang lugar lamang naroon. Pero nung makamtan ng mga alagad at ng ilan pa na mga alagad ng ating Panginoon, mas lumawak networking. Pagka nakadating ang pabalita ng Diyos sa isa, sa pamamagitan ng isa, ipapasa ito sa susunod, 2 na. Tapos yung isa at isa, magkakaroon pa ng tigigisa, ay lalong lumalawak. Mas mabilis na nagagampanan ang pangangalap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko, Pastor, ang binanggit ng ating Panginoon Jesus bago siya umalis din ay kanya ipinangako
At kanya sinabi na higit na mga dakila mga bagay pa ang inyong gagawin. Marahil ito na yung binabanggit na ang ating Panginoon Hesus ay gumawa ng pangangaral. Pero sa ating panahon ngayon ay meron pa tayong mga telebisyon, meron pa tayong radyo, at ang mga nakakapakinig pa nito ay imagine natin kung paano sila magbabahagi rin ng kanilang mga napakinggan. So napakalawak na magagawa. Pero hindi ito magagawa siyempre sa kapangyarihan lang na ating sariling kakayahan o karunungan. Kailangan natin talaga ang pangako. At ang pangakong yun ay ang banal na Espiritu. Tsaka Pastor, siguro hindi natin dapat kalimutan na bagamat dumadami ang mga pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi mapapalitan pa rin yung personal na pagsaksi. Sapagkat dito tunay na gumagawa ang banal na Espiritu. Dito talaga dumadaloy sa ating katauhan, no? Sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating paraan ng pamumuhay, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya pagka pinairal lamang natin itong mga teknolohiyang ito na tumutulong na magpalawak ng Ebanghelyo, mawawala pa rin tayo. Kasi dadaloy pa rin ang banal na Espiritu ang kanyang kapangyarihan doon sa personal na pagsaksi. Kaya huwag kalilimutan yun ng ating mga kaibigan. At lalong-lalo na po sa mga nanonood po ng ating programa at naunawaan ang bagay na ito. Pastor, dito sa ating pag-aaral, binabanggit talaga na ang Diyos ay merong mga itinalaga. At ito yung kanyang church. Ang kanyang atas ay ibinigay niya sa church. At itong church na itong siyang gagawa, pero hindi sila gagawa ng sarili nilang lakas, kundi naroon ng pangako na nakasalig sa Diyos. So hindi natin pwedeng baliwalain ng church. Nariyan ng church na siyang gagawa. Nang inaasahan ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad ang siyang magtataguyod ng kanyang gawain. Tama, Pastor. Meron pa akong hindi nais na makalimutan natin sa pagsasaalang-alang nitong kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumawa sa mas maraming mga mananampalataya. Tandaan po natin na ang Panginoon ng kanyang ipagkaloob ang banal na Espiritu sa bagong tipan, Pastor, mas malawak at hindi lamang yung lawak ay mas nananatili. Hindi nangangahulugang hindi nananatili ang banal na Espiritu nung una. Pero ngayon, dahil sa pangako ng ating Panginoong Hesus na mananatili siya hanggang sa kaduluduluhan ng ating gawain, mas magiging panatag ang ating kalooban na tunay ngang kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi nung lumang tipan sa mga salita ni David at maging sa karanasan ni Saul, no? Iniwanan ng banal na Espiritu si Saul. No? Pero sa ating kalagayan na ngayon, sa ating pagtatapat sa Panginoon, ang kanyang pangako, sabi niya, hanggang sa kaduluduluhan, no? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito, mananatiling kasama natin ang banal na Espiritu. Bagay na hindi natin dapat ikatakot. Bagay na lalong magpapatibay sa atin at magpapalakas sa ating pananampalataya. Okay, maraming salamat, Pastor. Totoo yan at napakaganda. Dito sa ating pag-aaral, muling binabanggit, ibinigay yung background nung panahon ng New Testament Church. Na sa panahon ng Roman Empire, ang kanilang populasyon ay napakalawak na anupat ang bawat isang Kristiyano o isang mananampalataya ay may katumbas na 500,000 to 580,000. Ganoon katindi. Ganito kalawak ang gawain. Pero alam din po natin sa ngayon sa pag-aaral sa aklat ng mga gawain, nakita natin kung paanong sa panahon din nila na ikalat ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa buong kaharian ng Roma. So, paano mo nakita na ito'y naganap? Halos nararamdaman ko, Pastor, yung pasanin ng mga alagad ng Panginoon nung kapanahunan na yun. Nung sabihin ng Panginoon na ipangaral ninyo ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria hanggang sa dulo ng sanlibutan, sa buong sanlibutan, no? Siguro nagtinginan sila, Pastor, at nag-isip sila, paano ito mangyayari? Nung mga nakalipas na taon, Pastor, alam mo, nagsiyasat ako sa dami nating mga Adventista sa buong Pilipinas. Kung ihahambing, no, sa populasyon natin sa buong Pilipinas din, may tinatayang isang Adventista sa bawat 1,800, humigit kumulang. No? Isang Adventista sa bawat 1,800, humigit kumulang. Ito, hindi 1,000, no? Isang tagasunod ng ating Panginoon sa tinatayang ilan daw? Kalahating milyon. Ay, talagang ganun napakabigat. Katindi. At imagine natin, ikakalat ang pabalitan sa libutan ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At ilan ang bilang nila rito? 120 na mga mananampalataya. At considering, Pastor, wala yang masyadong mga teknolohiya maliban doon sa ginawang napakagagandang mga lansangan ng Roman Empire at that time, no? Maliban doon, makikita mo talaga dumating ang kaloob ng banal na Espiritu sa panahon
na walang makikita ang taong maaaring iambag sa pagpapalaganap ng gawain ng Diyos kung hindi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yeah, so dito yung makita natin, kung walang banal na Espiritu, ano magagawa ng 120? Sa laki ng gawain sa buong Totoo yun, salimutan. Pastor. Walang telebisyon. Walang YouTube tayo, Pastor, na meron tayo ngayon. Totoo yun. Pero ganoon katindi. Ang sikreto ay ang banal na Espiritu. Gusto kong dugtungan yan, Pastor. Dito sinasabi, wala yung teknolohiya natin ngayon sa kanila. Pero hindi pa nauulit, hindi pa nauulit ang paglago ng gawain noon sa ating kapanahunan ngayon. At yan, Pastor, napakalaking hamon sa ating iglesia ngayon. At misteryo talaga. Pero hindi Misteryo. imposible. Hindi imposible, sapagkat yun ang pangako ng banal na Espiritu. Kaya dinidiin natin ito, Pastor, para makita ng ating mga kasamahan na sumusubaybay sa pag-aaral ng banal na Espiritu at ng Revival and Reformation, na talagang tanging sa kaparaanan at kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu na gumagawa sa buhay ng mga tao na ganap ang mga bagay na ito, Pastor. Yeah, yan po ang sinasabi sa ating leksyon na nung dumating ang spiritual revival sa buhay ng mga mananampalataya, hindi sila mapigilan at ang bawat isang tumanggap nito ay nagkaroon sila ng passion Totoo yun, na Pastor. ibahagi rin yung kanilang tinanggap na walang bayad. Isa siguro, Pastor, sa napakaliwanag na pamamahayag ng kaganapan o kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay nung unang mga sumasaksi sa Kanya sa unang iglesia, yung kanilang mga buhay, talagang nakita ang pagbabago at pananabik na ang ating Panginoon, nang minsan nilang nakasama at nakita, ay bumalik na nga sa ikalawang pagkakataon. Kaya doon nakita na masidhi nilang isinasa kabuhayan nito. Kaya mas maraming nakakakita sa kanilang paraan ng pamumuhay, mas marami ang nakakasaksi sa kanilang pananampalataya. Kasi kung iba ang kanilang pagkilos, kung iba ang kanilang pananalita, kung iba ang kanilang paraan ng pananamit, kung iba ang kanilang paraan ng pamumuhay, ito'y sumasaksi sa mas maraming tao. Siguro ganun nga ang pinakamaganda, Pastor. Kasi nung ako'y binata pa, pagka yung isang artista na kinagiliwan ko ay nagsuot ng maong na lagu-lagunit na hindi naman normal na ginagawa. No? Komo nakikita ko ang kanyang buhay na ganun, para ba sinasabi ko, parang tumama na rin yung maong na lagu-lagunit. At sinusuot na ng marami. Paano nangyari yun? Dito mo makikita na kung ano ang ating buhay, ito sa pigilan natin at hindi ay sasaksi sa maraming mga tao. At yun ang nagpalawak ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa sabi ay kung sa panahon natin ay may nagpauso. Yan. At dahil ipinauso ito, ang daming nagayahan. Totoo, May Pastor. imagine natin, Pastor, kung ang lahat ng mga mananampalataya ngayon, gagayahin ang uso na ipinapakita ng ating Panginoon Hesus. Yung bang uso, yung iniuuso niya yung magbahagi ng ating mga karanasan sa Panginoon. Manalangin. Magbasa ng Biblia. Magsalita ng napakaganda sa ating kapwa. Totoo yan. Yung buhay ng ating Panginoon Hesus, gagayahin natin. Naku, kaibigan ko, talagang matatapos na ang gawain ng Panginoon at makakauwi na tayo. Totoo yun, Pastor. Pero dito sa ating pag-aaral, Pastor, ay paano ba tayo makapagbabahagi ng makapangyarihang patotoo? Paano natin ito magagawa? Alam mo, Pastor, sabi nga ng leksyon natin, bunga ito Bunga ito. Kaya pagka tayo'y binago ng Panginoon sa ating pananampalataya, at pagka bumago ang Panginoon, ito'y hindi ilan lamang, kundi buong buhay natin. Yung kaisipan natin, nababago. Yung ating paraan ng pamuhay, nababago. Yung direksyon, yung landas ng ating tinatahak ay nababago. Ito'y nagiging karanasan na patotoo sa marami. At ang kagandahan nito, Pastor, hindi na ipagkakamali yung ating karanasan na binago ng Panginoon. Ibig sabihin, wala kang dapat ikatakot na baka ikaw ay questionin ng sinuman. O tutulan ng sinuman. Oo. O ipahiya ka ninuman sapagkat ito'y personal mong patotoo. Kasi po pwede mong ipagtunggali ang salita ng Diyos. Sa kapantasan ng kaalaman mo, po pwede mong ipaglaban, no? Dahil ito ang iyong personal na karanasan. Pero kakaunti ang magiging dulot kaysa sa kung ito'y tunay na karanasan mo, bakit may pagkakamali? Nangyari nga sa buhay ko Pagka ang isang tao'y mamamatay tao, no? At binago ng Panginoon, katulad ni Saul na naging Pablo, hindi mo mapagkakamali ang kanyang karanasan na nagiging patotoo. Sa kalagayang ganito, Pastor, ibabalik natin sa ating mga kaibigan at kasamahan na ang tunay na pagsaksi ay hindi sa mga hanay ng talata na nagpapatibay ng doktrina. Ang tunay na pagsaksi, Pastor, ay yung ating mga karanasan na kung saan binago ng Panginoon ang ating mga buhay. Mula sa pagmumura,
sa mas kaaya-ayang pananalita. Mula sa paglalasing sa mas maayos na pamumuhay. Mula sa mapaghinanakit sa mas mapagpakumbaba at maibigin na karanasan natin. Walang tutol ang maaring iharap dyan pagka yan ang ating paraan ng pagsaksi. So Pastor. dyan makikita ngayon ang makapangyarihang pagpapatotoo. Oh, kaya walang exempted, Pastor. Kaya Dahil lahat tayo nagkaroon ng karanasan ng pagbabago ng ating Panginoon, lahat tayo ay makasasaksi. Ang sino mang may karanasan na binago ng Panginoon sa kanyang buhay, maaari na ngayong sumaksi sa ating Panginoong Diyos. So sa katanungan, Pastor, na paano ba tayo makapagbibigay ng makapangyarihang patotoo sa mga giliw po namin mga taga-subaybay? Narito po ang isang napakalaking gawain sa ating lahat. Naging karanasan niyo po ba ang ating Panginoong Hesus? Kayo po ba'y pinagpala? Kayo po ba'y pinagaling? Tinugon ba ang inyong mga panalangin? Ano ang naging karanasan niyo sa ating Panginoon? Ibahagi natin, at ito po tinatawag na makapangyarihang patotoo. Pastor? Mas tama yan, Pastor, kaysa yung nagaganap ngayon na pinagtatalunan natin ng mga kung ano-anong kaisipan sa banal na kasulatan, minsay hindi naman sangkap ng ating kaligtasan. Doon pa tayo nasasadlak at nawawalang bisa ang kapangyarihan ng banal na espiritu na dadaloy sa personal na pagsaksi sapagkat naranasan natin ang pagbabago sa buhay natin. So hindi sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng banal na espiritu nagaganap ang totoo at ang tunay at makapangyarihang patotoo. Binibigay naman yon, Pastor, ng banal na espiritu. Siya rin ang nagkakaloob ng karunungan. Pero sana'y ang karunungan ito ay magpapasakop sa mas hayag na kabanalan ng Diyos na nagaganap sa ating buhay. Okay, dito sa ating pag-aral muli ay binabanggit ang ating Panginoong Hesus ay gumawa ng mga himala. Nakita natin ang isang karanasan natin Panginoong Hesus, nagugutom ang napakarami mga tao. At naganap sila ng pagkain, subalit wala silang masumpungan. Hanggang sa isang bata ay nakita na may dala pala siyang 2 isda at 5 tinapay. At itindinala ngayon sa ating Panginoong Hesus. Now, mula sa karanasan ito ay anong leksyon ang ating matututunan? Maganda yan, Pastor. Kasi wag natin ilihis sa kaisipan na sa buong kwento nitong revival, Pastor, talagang banal na espiritu ang nagaganap dito at gumagawa sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng pamamaraan. Siya ang nagkaloob ng mga talento. Siya ang nagbigay ng mga kaloob ukol sa espiritual na mga bagay. Kinakailangan ito'y magamit natin kapag ka ito'y ilalagay natin sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Pagka ito ay ipinagkaloob natin na maging kasangkapan ng Panginoon sa ating mga buhay, mas lalawak ang magiging epekto nito. Mas lalo tayong dadalisayin at mas magaganap ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Pastor, kung nadinig mo yung napakagandang awit na pinamagatang Ordinary People, ay palagay ko'y tamang-tama yung awit nito kasi ang sabi ron ay angkop na angkop talaga yan. Anuman ang maliit na bagay na nasa iyong kamay, pero pagka ito'y dinala mo sa ating Panginoon Hesus, ito'y kanyang pararamihin. At higit na mas marami ang magagawa natin. So gayon ang ating ginagawang pag-aaral ngayon. Kaya wala ano man ang talento natin pagka ating ipinasakop sa Panginoon, kapag hiniling natin ang kanyang basbas, kapag sumaatin ang banal na espiritu, higit ng mas malaki ang ating magagawa. Ibig sabihin, Pastor, wala yan sa dami o sa unti, Pagka yan ipinagkaloob sa Panginoon, marami man yan o kaunti, lalago yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon at ng banal na espiritu. Tama yun, tama. May panganib din dyan, Pastor, At hindi natin nais na madurong tayo sa ganong panganib. Kasi may kaisipan na yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay, sabi inaano natin yung ginagamit natin at mas nai-improve natin. May mga umiiral na kaisipan na nai-improve natin yung kaloob ng Diyos. Dahil marahil bumabalik sila doon sa kaisipan na pinagkalooban sa parabola ang tatlo ng iba't ibang dami ng talento na dapat nilang palaguin. Ulitin ko mga kaibigan, ang kaloob ng banal na espiritu, sakdal. Ang kaloob ng Diyos, sakdal. Wala ka nang magagawa pa dyan para lalong painamin yan. Kasi hindi magbibigay ang Panginoon ng second-rated Hindi magbibigay ang Panginoon ng second class o used. Talagang sakdal yan pag nagbigay ang Panginoon. Ang pinalalago ng Panginoon, kaya ito lumalago, Pastor, ay naroon sa ating paggamit. It is in the utilization, hindi doon sa gift. Pagka nagbigay ang kaloob ng Diyos ng gift o yung sinasabi na gift of administration, sakdal yan, Pastor. Pag ginamit mo yan, walang kulang dyan. Ang dapat nating palaguin o pairalin, yung paggamit nito sa nararapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Walang iniwan lang yan sa sasakyan, Pastor, Binigyan ka ng isang napakagandang sasakyan.
yan ay kumpleto na. Kompleto. Pero kung paano mo gagamitin yan ngayon, Ayan. kailangan mo ng practice. Yan. Ganon din sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle na nagpapatotoo, ay binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, pero kailangan natin sanayin ang ating sarili kung paano natin ito gagawin. Tama, Pastor. Kasi baka tayo mahulog sa kaisipan, ay, kaya ako nagkaganito eh. Kasi in-improve ko eh. Kasi, Noong binigyan ako ng Panginoon ng ganito, in-improve ko ng in-improve. No, wala kang ma-improve sa sakdal na kaloob ng Panginoon. Naroroon sa paggamit, ano? At hindi doon sa iniisip natin na tayo rin ang nagpapalago nito. Diyos din ang nagpapalago ng mga kaloob na ito, Pastor. okay, napakaganda. So, ang naging malinaw sa ating mga kapatiran, kung tayo man ay nakapagpapatotoo, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan at lakas. Pero patuloy natin itong gamitin at tayo nagiging lalo nating nasasanay tayo. Nagiging bihasa na tayo sa pagsasalita natin, sa pagpapatuto natin. Kumbaga sa kasabihan, kailangan pa bang i-memorize yan? Bahagi na ito ng ating lifestyle. Ang magpatotoo, ang maglingkod na nanggagaling sa puso natin. Sana ito'y pang araw-araw na lang natin gawain, Pastor. Sana nga, Pastor. Ano? At yan ang hangad talaga naman natin. At yan ang kapangyarihan na gustong ipagkaloob ng Panginoon sa ating buhay. So, Pastor, ay ating hamunin ang mga kapatid dito. Oo. Araw-araw binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, makapagpatotoo, makapaglingkod. Pero nagagawa ba natin ang ating gawain? Kung tayo maaasa na tayo tatanggap ng banal na Espiritu, hindi ba napakaganda na ito yung pagkakataon na tayo maglingkod at gumawa para kung magkagayon, dagdagan pa tayo ng banal na Espiritu at mas malaki pang ating magawa. Pastor, dito sa ating pag-aaral, binabanggit, paano nakapamamagitan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya upang siya ay makapagpatotoo at makapaglingkod ng higit na mas matindi? Babalik natin, Pastor, kung paano tayo nagpasimula kanina. Inihanay natin yung tatlong mga sangkap ng kapangyarihan ng Panginoon na gumawa sa buhay ng tao. Hindi dyan mawawala yung pananalangin, no? At ang panalangin ito ay hindi tumutukoy doon sa mga pansarili nating kahilingan at kagalingan. Kung hindi doon sa pananalangin, nabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay na tayo makabahagi ng kanyang salita. Manalangin na sanay sa araw na ito, ibang tao naman ang ipagkakaloob ng Panginoon upang maabot natin ang kanyang ebanghelyo. Pananalangin na sanay gumawa ng kapamamaraanan ang Diyos upang lang mas lalong makarating ang kanyang pabalita. Yang mga ganyang panalangin, Pastor. Ang ikalawa dyan ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas nalalaman natin ang salita ng Diyos, mas nalalaman din natin kung ano ang naangkop na maibahagi nating salita sa ating kapwa. Lahat ng ito'y may kinalaman sa pagsaksi. At ang panghulit ikatlo ay yun ng ating patotoo, Pastor. Kaya babalikan natin, panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos at personal na pagsaksi. Ito ang magiging sangkap dito, mamamagitan ng Panginoon upang yung hindi natin makaya, yung hindi natin malubos sa ating pagkukulang, sasapatan ng Diyos. At ang magiging resulta, pagbabago ng buhay, una natin at nung ating sinasaksihan o yung ating kapwa na makakarinig ng pagsaksi ng ating buhay. Sa ibang salita, Pastor, ay nakita natin kung paano ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa atin, kaya tayo nananalangin. Ang Diyos ang gumagawa sa atin, kaya tayo nagkaroon ng interes sa kanyang salita. Amen. Ang Diyos ang siyang gumagawa, kaya tayo nahimok na sumaksi at maglingkod. Pero patuloy na mamamagitan ng Diyos para lalo pa nating magawa ang pinakamabuti para sa kanyang gawain. Sa mga bagay na yan, Pastor, sa araw-araw na ginagawa natin, sa araw-araw na tayo nananalangin, nag-aaral ng salita ng Diyos at sumasaksi, naririyan ng Panginoon. Sapagkat yun ang pangako niya. Ang banal na Espiritu, ang sasangkap ng kanyang kapangyarihan upang sa tatlong yan na ginagawa natin, lalo tayong mahimok na malapit sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig, at mailalapit naman natin ang isang kaluluwa sa ating Panginoong Diyos. At samantalang ginagawa natin ito, ay dito naman tayo lalong nagiging mas malapit pa sa ating Panginoon. Opo, Pastor. Ay, gusto ko ring banggitin, Pastor, baka iniisip ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay na pagka ito'y ginaganap natin, mas magiging maalwan ang ating buhay. Huwag nating kaliligtaan na kung merong kinahihindikan at ayaw ng kaaway ng Panginoon na maganap, itong revival and reformation na ito. Lalong-lalo na itong pagsaksi na ito, Pastor. May iniisip pa nga ang marami sa atin na pagka tayo'y dumadalangin, nanginginig ang kaaway. At pagka ito'y nagaganap, Pastor, gagawa siya rito ng maraming kaparaanan din upang usigin ang mga gumagawa nito.
Yun ang nais nating ipaalala sa ating mga kaibigan. Yun ang nais nating ilagay sa ating kaisipan na pagka ito'y ginagawa natin, asahan natin na merong magiging mga pagsubok, mayroong magiging mga pag-uusig sa ating buhay upang mapigilan ang makapangyarihang paggawa ng banal na Espiritu sa paraan ng ating pamumuhay. At pagka yo'y nangyari, Pastor, huwag tayong malulumbay, huwag tayong matatakot, sapagkat sapat ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ibubunga nun, Pastor, pagka tayo'y inusig at tayo'y nagpatuloy sa pagsaksi, mas lalong lalago ang gawain ng ating Panginoon. Bakit? Kasi siya ang may akda ng multiplication principle eh. Lalong inuusig mo yan, mas lalong napapapunta doon ang simpatya ng tao. Mas lalong pinag-uukulan ng tao kung bakit siya inuusig. No? Lalo na tayong mga Pinoy, ang kaisipan natin kung sino yung underdog. No? Doon napapupunta ang ating amor, simpatya natin. No? Bakit siya ginaganon? Kaya ginagamit ng maigi ng mga teleserye, ng mga pelikula. Ipapakita na inaapi, no? At pagkatapos doon nahuhulog ang ating kalooban. Gayon din ang pananampalataya natin. Mas inuusig tayo, mas dinadalisay tayo ng Panginoon, at mas marami ang nakakapakinig ng pabalita ng Diyos. Sa ibang salita, Pastor, ay kapag ikaw pala nagpasya na maglilingkod o magsasaksi para sa Panginoon, ang kaaway gumagawa rin. Umasa ka. Pero huwag tayo ma-discourage. Yeah. Sapagkat kung ano man ang gawin, ay ang Diyos din ang gagawa para lalo pang mapalawak at lalo pang maging makulay yung ating pagsaksi at paglilingkod. Mas higit na makapangyarihan ng Diyos. Kung makapangyarihan ng kaaway, higit na makapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayong manlulupaypay. Magpapatuloy tayo. Ang nakakalungkot pa nga, Pastor, itong pag-uusig na ito hindi manggagaling kung saan-saan. Ang mag-uusig sa atin, kung tayo nagtatapat sa Panginoon na ginagawa ang pagsaksi, yun ding mga kasama natin. Totoo yan. Nabantulot. Totoo yan. At ayaw gumawa. At napansin ko, Pastor, sa aking karanasan, yung bang makarinig ka na ng masamang salita sa ibang tao, okay lang. Pero yung makarinig ka ng masakit na salita galing sa kasama mo, matindi. Masakit. Ganito rin ang nangyayari sa atin. So, kung ang kaaway gagawa, ay dito na rin siya gumagawa sa atin. Kaya kung hinahangad natin ang revival at reformation, expect na rin natin na may mga nagsasalita na nakaka-discourage din. Pero ang sabi nga sa ating leksyon, at kagaya ng binanggit mo, ay huwag natin yun ang pagtuunan natin pansin. Ang ating pagtuunan ng pansin ay ang banal na Espiritu ay nariyan at siya'y nakahanda magbigay sa atin ng kapangyarihan. Totoo yan, Pastor. Ihanay lang nating maigi para lalo nating maidiin ito, no? Kasi hindi komo ikay nagbabasa ng Biblia, nananalangin ka, makapagsasaksi ka no? Kasi maging sa kapanahunan ni Jesus, ipaghalimbawa na lang natin, yung mga Pariseo, ganong panahon ang inuukol niyan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At nananalangin yan. Oo, nasigaw pa, no? Itinatalumpati pa ang kanilang mga panalangin. Pero kita mo, wala silang pagsaksi. Wala silang pamamahayag na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Doon ang pagkakaiba ni Jesus sa mga Pariseo. Kaya pagka ang buhay natin ay umaayon sa kalooban ng Diyos, merong pag-uusig. Sana hindi tayo usigin ng dahil sa sarili nating kapabayaan, kundi dahil sa gumaganap tayo ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen, Pastor. Napakaganda ng iyong mga sinabi. Pero naisip ko lang, Pastor, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin ang lahat. Kailangan ba talagang tayo ang siyang magbigay pa ng mga paglilingkod at mga pagpapatotoo? Hindi ba maaari na mga anghel na mismo ang siyang magpatotoo na higit na makapangyarihan kaysa sa atin? Wala pang mali. Wala pang mali. At magagawa pa nila ng mas magandang pananalita kaysa sa atin. At kahit na mga bato, pwede niyang papagsalitain. So naroon ang aking katanungan. Kailangan ba talagang tayo pang gumanap noon? Alam mo, Pastor, liwanagin natin ito sapagkat merong tatlong bagay na nagaganap pagka tayo'y sumasaksi para sa Panginoon. Unang-una, lalo tayong napapalalim ang ating pag-ibig sa Panginoon sapagkat ginaganap natin yung kanyang gawain No? Kaya mapapansin mo, Pastor, maging sa mga asawa natin, pagka siya'y may sinasabi at ito'y ginagawa natin ito ng may pagmamahal. Bakit? Mahal natin yung tao Kaya, mentras na ginagawa natin ito, mas lalo nating ginaganap ang pagsaksi, lalo tayong napapalapit sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa, pinapanatili tayo
sa ating kaalaman. Siyempre, pag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos. Binabasa mo ang kanyang kasulatan. Kaya pag nagbabahagi ka, ilalong nagpapaigting ito sa iyo ng kaalaman mo sa salita ng ating Panginoon. At nakapagpapasigla ito sa atin. Yung mga pangako niya na ibabahagi natin sa iba. Pagka may namatayan, humahango tayo ng mga salita dito na nakapagpapalakas ng loob. Kaya pag ginaganap natin ang pagsaksi, gumaganda ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At panghuli, Pastor, tayo'y nagkakaroon ng pasanin ng kaligtasan ng iba. At ito'y inilalayo tayo sa anumang kayabangan o anumang pag-iisip na tayo'y mayroon ng sariling kaligtasan. Yung mga taong hindi sumasaksi, kadalasan, ang nauuwi doon sa mga kaisipan na holier than thou experience. Yung hindi sumasaksi, nauuwi doon sa kalagayan na ako'y mas mainam kaysa sa iba. Kasi walang pinagdadaluyan papalabas yung kanilang nararanasan sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito'y ginaganap ng Panginoon na tayo ang kanyang gamitin upang tayo ang makinabang, Pastor. Hindi sa kanyang kapakinabangan. Kasi sabi mo nga, magaganap niya ang lahat ng ito ayon sa kanyang pamamaraan at kagustuhan. Pero dumadaloy ito sa atin sa kapakinabangan natin sa tatlong nabanggit ko, Pastor. Ito palang panukalang ito ng Diyos, isang sakdal na panukala na tayo sumaksi at maglingkod. Sapagkat napakaraming magagandang adikain ng Diyos na sa pagsaksi natin at paglilingkod, hindi lang natin ginaganap ang kalooban ng Diyos, hindi lang natin basta isinusulong ang kanyang karyan, kundi tayo mismo ay napapalakas. Tayo mismo ay nakapagmamalasakit din sa ating kapwa. Tama, Pastor. At naiisip ko pa, Pastor, pagka ito'y ginagawa natin na paraan ng ating pamuhay o yung sinasabing lifestyle, Pastor, hindi tayo naiinip sa paghihintay sa Panginoon. Bakit? Mas gusto nating mas marami pa ang maabot ng pabalita Pero yung hindi nagawa nito, inip na sa araw-araw. Bakit katagal-tagal nang dumating ng Panginoon hanggang mauwi na lang, masadlak, sa wala nang paghahanda sa araw-araw sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi hindi siya nakakadama ng paglapit sa Panginoong Diyos. Maraming salamat, Pastor, at napakaganda ng ating mga talakayan. Subalit ang ating oras ay dumadako ng muli tayo sa pagtatapos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood sa programang ito, narito po sa atin ang isang napakalaking hamon ng ating Diyos. Tayong lahat ay pinagkatasan ng Diyos na gumawa ng mga paglilingkod, gumawa ng mga pagsaksi. Ito'y sa ikaluluwalhati ng Diyos at ito'y sa ikabubuti rin ng bawat isa atin. Ano po ang inyong panukala, mga kaibigan? Meron po ba kayong inilalaang panahon para tayo ay sumaksi para sa Panginoon? Amen. Meron ba tayong mga panukala? Itinatakda ba natin o nilalaanan natin ang panahon na tayo makapaglingkod sa ating kapwa? Ang mga bagay na ito ay ating po isalang-alang at hayaan po ninyo mabagong tuloy-tuloy ang ating mga buhay at ang revival ay magkaroon ng isang tunay na kaganapan sa ating mga buhay. Tayo po lahat ay dumako sa ating pagtatapos sa pamamagitan ng panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po na sa mga sandaling ito. Muli po kayong naghayag ng inyong sarili sa pamamagitan ng aming talakayang ito, pag-aaral ng inyong salita. O banal na Diyos, kami po'y muling namamanik sa inyo. Yayamang tinawagan niyo ang bawat isa sa amin upang maging inyong mga anak, maging inyong mga lingkod. Akay nga po kami, Ama, ng tuloy-tuloy na kami lumalago sa pagkakilala sa inyo. Tuloy-tuloy na nakipagniig sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Tuloy-tuloy na kinakasabikan ang inyong salita maging bahagi ng aming mga buhay. At sa kasaganaan, Ama, ng inyong mga kabutihang ito, at ang malapit na relasyon sa inyo, akayin lamang po niyo kami, Panginoon, sa mga mabungang mga paglilingkod at mga pagsaksi sa inyong kapangyarihan, sa inyong dakilang pag-ibig na aming araw-araw na karanasan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po namin mga taga-subaybay. Saan man sila naroon ngayon, nanonood sila ng telebisyon, patungan sila, Ama, ng inyong mapagpalang kamay. Hipuin ang kanilang mga puso. Pag umapawin sila, Ama, sa kagalakang sila man ay mga maging buhay na saksi na magpapahayag ng inyong kapangyarihang kanilang karanasan sa araw-araw. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa katiyakan. Kayo ay palagi maluluwalhati sa pamamagitan ng aming mga buhay at mga paglilingkod. At maraming salamat po, Ama. Iginawad niyo po sa amin ang masagana pa niyong masbas at kagalakan na kayo ang aming Diyos. Salamat sa pagtugon sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan
ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, maraming salamat sa iyong mga magagandang mga pananalita na ipinahayag sa ating mga kabatiran. Maraming salamat din po sa inyo lahat, mga giliw po namin, mga taga-subaybay. Sana po'y pinagpala kayo ng ating ginawang pag-aaral ng salita ng Diyos. At muli po ang aming paanyaya, sana po'y tuloy-tuloy niyo po kaming paglaanan ng panahon. Tuloy-tuloy po tayo magkasama-sama sa programang ito ng Oras ng Pag-aaral. At isang tanging pagbati nga po pala, ipinabot po sa akin na marami po tayong mga kaibigan na nanonood dyan sa bandang Roma. Ay purihin ang Panginoon sapagkat bagamat tayo magkakalayo, pero tayo magkakasama sa pag-aaral ng salita ng pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!
Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years, sharing the gospel of Christ,
I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women?
Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter. We need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step, break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter. We need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work.
He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!